mapagpalang araw po. Kapayapaan po ang sumainyo. Maganda po ang pag-aaralan natin sa araw na ito. The two witnesses of Revelation. Sino nga ba yung dalawang saksi sa tribulation? Yan yung dalawang saksi sa Revelation na pinag-uusapan nila, pinagtatalunan nila dahil hindi pinangalanan ng Biblia, hindi nila malaman kung sino ito. Ngayon po ay bibigyan natin sila ng pangalan sa magitan ng mga katangiang ibinigay ng Biblia. Simulan po natin ang pag-aaral. Samahan niyo po ako. Ito po ay nakasulat sa Revelation 11:3. At may ipinagkaloob ako sa aking dalawang saksi at sila'y magsisipanghulang 1,200 at 60 araw na nararamdaman na magagaspang na kayo. Ulitin po natin sa ibang translation, Revelation 11:3. Susugo ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng 1,200 at 60 araw ay ipapahayin nila ang mensaheng mula sa Diyos. Binigyan po silang ng misyon ng Diyos, yung dalawang saksing ito, na mangaral na 120,060 araw para ipahayag po nila ang mensaheng mula sa Diyos. Sino nga ba ito? So simulan po natin para maintindihan po natin mula sa panahon ni Moises yung ating kapanahunan. Mula sa panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Juan, dahil kay Moises po ibinigay yung kautusan, kaya diyan po ang panahon ng batas, no? Law. Andiyan din po ang mga propeta, kaya po yan ang law and the prophets. Hanggang kailan po yan? Hanggang sa panahon ni Juan. Kaya sabi sa Luke 16:16 ay ganito, the law and the prophets were until John, hanggang kay Juan lang. Since that time, the kingdom of God has been preached and everyone is pressing into it. Pagkatapos nun ay, yun na po yung tinatawag natin church age. Kaya sabi sa inyo sa panahon ni Moises, ang iglesia po ay ang Israel na pinamumunuan po ni Moises. At sa panahon po natin, sa bagong tipan, hindi po sa lumang tipan, sa panahon po ni Moises ang lumang tipan, sa bagong tipan po, namumuno po dyan sa iglesia ay Panginoong Jesucristo. Yun po ang church age. Yan po yung panahon ng grace. Pagkatapos po niya, magkakaroon po ng tinatawag na rapture of the church. Magkakaroon ng rapture. At dyan po, yung unang 3 taon at kalahati, dyan po lalabas yung tinatawag nating two witnesses. Sapagkat yan 7 taon po yan po yung paghahari ng Antikristo. Sa unang 3 at kalahating taon, hindi po sila totally makapaghahari. Bakit po? Andyan po yung witnesses ng Diyos na 2 at sila po ang maghahari niyan hanggang matapos yung 3 at kalahating taon. At pagkatapos ng 3 at kalahating taon, sabi ng Biblia, hahayaan ng Diyos na sila'y mapatay. At pagkatapos nung mapatay po sila, sila'y muling bubuhayin at sila po ay aakyat sa langit. Pagkatapos po noon, doon po maghahari yung Antikristo, andun na po yung tatakan ng 666. At pagkatapos ay babalik po ang Panginoon, yung po ang tinatawag natin second coming of Christ, para itatag po yung kanyang millennial kingdom. Magsisimula po doon ang millennium. Yan po. So ang tinatawag natin two witnesses ay lalabas doon sa panahong pagkatapos po ang tinatawag na rapture of the church. At yun po ay merong 1,260 na araw. Yung po ay 3.5 years. Kasi 1,260, i-divide nyo po sa 30, meron pong 42 months. Yung 42 months, i-divide nyo po sa 12 para makuha nyo po yung taon, 3.5 years o 3 at kalahating taon sila maghahari o mangangaral ng salita ng Diyos. Ano po mangyayari sa panahon yan? Sabi dito sa Revelation 11:4-5, ang mga saksing ito ay ang 20 olibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganung paraan ay mamamatay ang sino mang magtangkang manakit sa kanila. Yan po ang mangyayari. So, may po palatandaan po, sabi dito, may apoy na lalabas sa kanilang bibig. Ito po, diretso natin. No? At may pinagkaloob ako sa aking 2 saksi at sila ay magsipanghulang 1,200 at 60 araw na nararamdaman na magagaspang na kayo. Ang mga ito'y 20 olibo at 2 kandilero.
Sabi dito na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Isa pa yung sa katangian nila, no? Nakatayo po sila sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung sino man na sila ipahamak, ay apoy ang lalabas sa kanilang bibig. May lumalabas na apoy sa kanilang bibig, tatandaan po natin. At lumalamon sa kanilang mga kaaway, at kung sino man na sila ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito ay may kapangyarihan magsara ng langit. Isasara po nila ang langit. Ang mangyayari upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo. Yung tubig pwede na nilang gawing dugo. At mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Pwede nilang bigyan ng salot ang lupa. Yan po yung nakasulat sa Revelation chapter 11, verse 3 to 6. Sa Zacarias po, 4:11-14, babasahin ko lang sa inyo 11 saka 14 para kung gusto niyo ba basahin yung 11-14 ay para makita niyo yung buong pangyayari, no? Sa 11 na magkakay sumagot ako at nagsabi sa kanila, ano itong dalawang puno ng olibo? Kasi yan yung dalawang witnesses. Ano ba daw yung dalawang puno ng olibo? Sa verse 14 na magkakay sinabi niya, ito ang dalawang anak na pinahira ng langis na nakatayo sa sipi ng Panginoon ng buong lupa. Yung iba nagsasabi ang dalawang witnesses daw ay Old and New Testament. Hindi po. Ang sabi dito, dalawang anak na pinahira ng langis. Tao po ito. No? Ibig sabihin sila ay man of God. Nakatayo kanina, nakatayo sa harapan ng Panginoon. Ito naman nakalagay nakatayo sa sipi ng Panginoon. So, sino nga ba ang dalawang saksi sa tribulation? Para po mula po sa katangian nila, makikita po natin ay si Moses at si Elias o si Elijah. Una, katangian ni Elias bilang isa sa dalawang saksi. Unang Hari 17:1 at si Elias na chisbitan sa mga nakipamahay sa Galaad ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon ng Israel na ako'y nakatayo sa harap niya. Sino nakatayo? Si Elias nakatayo sa harap niya. So si Elias po yun. Hindi magkaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. Nakita niyo, napipigil niya po yung pag-ulan. Yan po ang kapangyarihan ni Elias. Kaya yan po ay katangian ni Elias. Si Elias ay isang tao, may pagkataong gaya rin natin at siya ay nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Hindi po umulan ng 3 taon at 6 na buwan. Ibig sabihin 3.5 years. Pangitain ba ito na mangyayari sa susunod na 3 and 1/2 years sa panahon ng tribulation? Maaari po na pinapakita na po ni Juan ang kanyang kapangyarihan. No? Yan po yan. 2 Kings 1:12, ngunit sinabi ni Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati iyong 50 kawal. Ang Diyos ay nagpaulan uli ng apoy at sinunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Ibig sabihin, isa po sa katangian ng saksi ay pag bumukas yung kanyang bibig, ibig sabihin na pagpapalabas siya ng apoy para sunugin ang kanyang mga kaaway. Isa po yan sa katangian ni Elias. Kaya po si Elias ay isa sa sinasabi nating witnesses. Saka yan po ay nakasulat sa Malakias na siya na po talaga ang isa. Ang pinagtatalunan pa ay kung sino yung kasama niya. Ang sabi nila si Enoch o si Moses. Pinipili po natin si Moses sapagkat si Enoch po ay walang kakayanan. Hindi pinakita ng Biblia na siya po ay ginamit para gawing dugo ang tubig. So ito ay si Moises ay pangalawa sa saksi. Katangian ni Moises bilang isa sa saksi, sa dalawang saksi. Ito po, Exodus 4:9. At mangyayari na kung sila hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, hindi makikinig sa iyong tinig, ay kukuha ka ng tubig sa ilog at iyong bubuhos sa tuyong lupa at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. Yan po yung katangian ng isang saksi. At ginawa gayon ni Moises at ni Aaron, gaya na inutos ng Panginoon sa kanyang pinasang tungkod at pinalo ang tubig na nasa ilog sa paningin ni Paraon at sa paningin ng kanyang mga lingkod at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. Mga bilang 16:28-35. 28. At sinabi ni Moises dito, ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito sapagkat hindi kinatahan ang aking sariling pag-iisip. So 35 po tayo. At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon at nilamon ang 250 lalaki na naghandog ng kamangyan. Bakit po nilamon? Kasi sa 29, sabi niya, kung ang mga taong ito'y mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao, o kung siya'y dalawin ayon sa
karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao ay hindi nga ako sinugo ng Diyos. Kung pangkaraniwan ng kamatayan mangyayari sa mga ito, hindi siya sinugo ng Diyos dahil ang nangyari, ang sabi sa 35, apoy ang lumabas mula sa Panginoon. Ibig sabihin, tunay siyang sinugo ng Diyos. Ang mga kaaway niya ay pwedeng mamatay sa pamamagitan ng apoy. Katangian po ito ng isa sa dalawang saksi. Ibig sabihin, kasama siya dun sa dalawang saksi. Ang pagbagit ng Biblia na magkasama ang dalawang saksi, no? Napakahalaga nito sapagkat pinag-uusapan natin yung dalawang saksi. Basahin po natin. At may pinagkaloob ako sa aking dalawang saksi na magsipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magaspang na kayo. Ang mga ito ay ang dalawang puno ng ilibot, dalawang kandilero na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Sila yung dalawa, no? At kung nasahin na sino man na sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamang sa kanilang mga kaaway. At kung nasahin na sino man na sila ipahamak, ay kailangan mamatay sa ganitong paraan. So ang dalawang saksi pong binanggit natin, si Moises at si Elias, ay may ganitong katangian. Sabi dito sa Malakis 4:4 and 5, alalahanin niyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking inuutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Alalahanin daw si Moses, no? Para sa buong, dun sa mga inutos niya para sa buong Israel. Sa mga tibagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Verse 5, narito akong susuguin sa inyo si Elias. Kaya si Elias po, sigurado na siya ang susuguin. Pero makikita natin dito, pagkatapos banggitin si Moises, binanggit si Elias. Kaya magkasama po sila dito. Naniniwala tayo na itong dalawa ang magkasamang dalawang witness. Ano pa po ang katibayan? Ito po, sa Mateo 17:1 and 3. At pagkaraan ng 6 na araw, isinama niya si Pedro at si Santiago at si Juan, na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Ito po yung transfiguration. At nagbagong anyo siya sa harap nila. At nagliwanag ang kanilang muka na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanilang mga damit. Narito napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sino po nagpakita? Sino po kasama ng Panginoon? Sino po? Si Moises at si Elias. Sino po ang nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa? Walang iba kundi si Moises at si Elias. Kaya sabi sa inyo, sila yung dalawang witnesses. Ayan po ang nangyari, no? Si Moises at si Elias nakatayo sa harapan ng Panginoon. Yun ang sabi kanina, yan yung palatandaan. Mateo 17:10 yan, no? Yan, tinanong niya sa kanya mga alagad na nagsasabi, bakit na sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumarito muna si Elias. So sigurado na po tayo kay Elias. Yan po. O sa kanila may festival po sila doon na kung kailan ay naghahanda sila ng alak at iniintay nila yung pagdating ni Elias. Hindi nila kasi sigurado yung pangalawang witnesses, pero sigurado sila si Elias ang isa. So maging sa paniniwalang Hudyo, naniniwala po sila na si Elias ang isa doon sa dalawang witnesses na darating. Paano sila kinuha ng Panginoon? Yan. Mahalaga po yan para malaman natin meron pong katuturan yung pagkuha ng Panginoon sa kanila. Ayan, Elijah was taken up to heaven in a whirlwind of fire chariot by God. Ito, 2 Hari 2:11 ang nangyari samantalang sila nagpapatuloy rin nagsasalitaan na narito napakita ang isang karong apoy sa mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanilang kapwa at si Elias ay sumampa sa langit sa pamagitan ng isang ipo-ipo. Sinampa po siya sa langit, no? Yan po, na-rapture po si Elias, sinampa sa langit. Paano si Moises? Sa Jude 1, yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses. He did not bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuked thee. Sa gayon, si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay. Namatay po si Moises roon sa lupain ng Moab at ayon sa salita ng Panginoon at kanyang nilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Beth Peor. Ngunit sino man tao hindi nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Bakit di po alam? Bakit di lang makita yung bangkay ni Moses? Kasi nga, sa Judas 1 sa Tagalog, datatwat ang Arkanghel Miguel na makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises. Kinukuha ng Diablo yung katawan ni Moises, no? Kaya hindi binibigay nitong si Miguel, Archangel, no?
ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pangalipusta, kundi sinabi sa wayang kanawa ng Panginoon. Bakit ito po ay kinuha o binabantayan ng Panginoon yung katawan ni Moises kahit patay na, sapagkat may paggagamitan po ito sa uling araw. Isa po kasi siya sa bubuhayan bilang doon sa dalawang saksi. Yan. Tapos po, para po kung gusto niyo pa maliwanagan, panoodin niyo po yung naganap nating Bible study na kung saan po diniscuss natin ng detalyado itong dalawang witnesses. Tapos na po tayo. Sige po, pwede na tayo magsimula ng panalangin. Sige po, una po, magandang gabi po muna. At ito po ating online Bible study tuwing Miyerkules po. Muli po, sama-sama po tayong manalangin. Namin Diyos, maraming salamat po Lord God sa gabing ito. Na kami po Panginoon ay makapakinig ng mga salita Panginoon. At nawa po ang banal na Espiritu po ang kumilos sa bawat isa Panginoon. At ang aming po marinig sa gabing ito Panginoon, na pag-aaralan po namin, ito po ay lubos po naming maunawaan at may sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, papasukan niyo po ang mga salita ito sa aming mga puso at isipan Panginoon. Upang ito po, Panginoon, kami sa buhay po ng bawat isa. Muli po, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito. At binabalikan po ulit pasalamat sa pinakamataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ay isang Bible study. Kung gusto niyo nahiya kayo, gusto niyo patayin yung inyong camera, pwede rin po at kayo po ay makinig sa ating Bible study. Mamaya po ay pwede po kayo magtanong. Mas maganda rin po na may dala kayong ballpen at papel para maisulat nyo o notebook sapagkat hindi nyo po makikita yung ibang aral dito. Yung iba hindi nyo makikita po to sa internet, no? Kasi baka kung anong pumadampot yung aral sa internet. Pero pwede nyo i-research kung gusto nyo, pero yung pag-aaralan po natin, mas maganda kung may papel kayo, may ballpen kayo para makapag-aral po kayo. At kung mamaya po may tanong kayo, pwede po kayong magtanong. Pag maganda yata tanong niya, bibigyan kayo ng premyo ni Pastor Choi. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, yan. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? Maabot din tayo sa Kabuyap. Andiyan si Arvin, no? Maabot din tayo lalo na malayo sa Bicol. Kila Rochelle, no? Aguilar. Magandang gabi sa inyo, saka sa lahat ng kapatid na umattend ng ating Bible study. Sisimulan po natin yung ating Bible study ngayon. Yan. So, ang ating pong Bible study ay tungkol po sa The Two Witnesses of Revelation. Sino nga ba ang dalawang saksi sa tribulation? Isa po itong online Bible study. Napakahalagang pag-aralan po natin ito. Bakit? Sapagkat yung iba po ay maaaring umabot ng tribulation. Hindi po natin gustong umabot ang bawat isa ng tribulation. Pero kung aabot kayo sa tribulation at kayo po ay naandun, ibig sabihin na miss nyo po yung isang pinamahalagang pangyayari na dapat ay nakasama kayo. Yung tinatawag po nating rapture of the church. Kung na-miss nyo po yung rapture of the church, kayo po ay pupunta o mapapasama doon sa tribulation. Yung tribulation, yun yung pahirap na mga galit ng Diyos po, diyan po inihahagis ng Diyos, no? At pagkatapos ng tribulation, yan po ay darating na ang Panginoon, yung talagang second coming of Christ, na kung saan itatayo niya yung kanyang kaharian, no? Yan po yan. So, ang pag-aaralan po natin ay yung pagitan sa pamagitan ng pagkatapos ng rapture, magkakaroon ng 7 years tribulation, at yung 7 years tribulation, nahahati yan sa 3.5 years, no? Na taon, dalawang 3.5 years na taon. At doon sa kalahating yon, doon darating sa unang kalahati o bahagi, doon darating ang tinatawag nating dalawang witnesses. Itong dalawang witnesses o dalawang saksi, ito ay pinadala ng Panginoon para sa bansang Israel na hindi naniniwala sa Kanya hanggang sa ngayon, no? Hindi pinaniniwalaan ang Kristo na dumating. So makikita po natin sa Biblia, sa Revelation chapter 1, verse 1 to 3, nakasulat po ang ganito. At may pinagkaloob ako sa aking dalawang saksi. At sila'y magsisipang hulang 1,200 at 60 araw.
na nararamtan ng magaspang na kayo. So pwede nyo tuusin yan, ilang ba yung 1,200 at 60 araw. Pwede nyo tuusin, ilang buwan ba yan? So doon ay maliliwanagan kayo kung kailan po yan darating. No? Sabi dito may pinagkaloob ako sa akin 2 saksi at sila magsisipang hulang 1,260 araw. So ibig sabihin yan yung panahong andito sila bago sila mamatay, no? Na nararamtam ng magagaspang na kayo. So pupunta tayo, ito po yung hula sa Revelation 11:3. Isusugo ko ang 2 saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng 1,260 araw ipapahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Yan po yung ibang translation na medyo maliwanag. Sila po ay magdadala ng mensaheng galing sa Diyos sa loob ng 1,260 araw, 1,260 days. Yan po. Nasaan ba tayo ngayon? So, para maintindihan natin yung panahon, who are the 2 witnesses, no? Sisimulan natin sa panahon ni Adam, yung pinakauna, makikita niyo po yan dito. Dito po yan sa unang-una. At pagkatapos dumating tayo sa panahon ni Moises, no? O Moses, na saan doon binigay ang batas. Yan po, sa panahon po ni Moises, binigay po yung mga batas. Aba, si Madi. May regalo sa akin si Madi. Umatin ng Bible study si Madi eh. Sa Sabado. Sa Linggo pala regalo mo. Okay, let's continue, no? Simula sa panahon ni Moises, yan po ay napakahalaga sa Panginoon. Si Moises po ay kilala natin. At lagi natin napapanood sa mga TV sapagkat sikat po siya sa kwento ng Biblia. Sa panahon po ni Moises, ibinigay yung mga batas, the 10 Commandments, no? At pagkatapos yan yung panahon ng the Law and Prophets. Pagkatapos yan ay hanggang panahon ni Juan. Bakit po? Sa panahon ni Juan ay natapos ang mga propeta. Ang sabi sa Lucas 16:16, the law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God has been preached and everyone is pressing into it. Ibig sabihin, ang mga batas at ang mga propeta ay hanggang kay Juan lang. No? Bakit? Pagkatapos nung kasi ipinangaral na yung mabuting balita ni Jesus Christ. Nung dumating si Juan, doon nagsimula ang pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Nangaral po yan ng around 3.5 years, no? Ibig sabihin ay nangaral siya sa kanyang kapanahonan. At pagkatapos nung namatay ang Panginoong Jesucristo, saka lang po nagsimula yung tinatawag nating church age. Ano yung church age? Yan po yung by grace. Yung church ay by grace, no? At pagkatapos po niyan, pag matatapos na yung church age na tinatawag, doon po magkakaroon, dito po may arong pataas, kaya po arong pataas na nilagay natin, magkakaroon po ng rapture of the church. At pagkatapos niya, mayroon 3.5 years, yung tribulation na hati sa dalawa, yan yung 1,260 days nakalagay doon, no? Or 42 months, ibig sabihin, doon mangangaral sa unang bahagi, yung 2 saksi. Yan 2 saksi. Kung maiiwanan po kayo sa tinatawag na rapture, ay makikilala niyo po yung 2 saksi. Bakit po? Unang-una, walang pangalan niya sa Biblia, sa Revelation. Hindi niyo makikita yung pangalan niya sa Revelation, no? Kung sino sila yung 2 saksi. So, pagkatapos ng mangaral ng 2 saksi, sila po ay papatayin. At pagkatapos yung panibagong 3.5 years, no? Yan po yung maghahari na yung Antikristo, tatanggalin niya yung maskara niya, hindi na mabuting pamamahala. Kasi yung una ay nagtatago yan sa isang maskara na isang magandang pamamahala. At doon naman itatakon o ihahagis ng Diyos yung kanyang mga galit. At sa dulong-dulo niyan, darating ang Panginoon, yung second coming of Christ, para itatag yung kanyang kaharian. Yan na yung milenyo. So yan yun, no? So dito ang pag-aaralan natin itong bahaging ito ng tribulation, yung 3.5 years kung saan may dadating na 2 saksi. Na kung sakasakaling hindi naman natin ginugusto na maiwanan kayo sa tinatawag na rapture, kayo po ay aabot doon sa tribulation at makikilala nyo at masasaksihan ang hula ng Biblia sa 2 saksi o 2 witnesses. Kung kayo naman po ay ma-rapture, hindi nyo na po makikita ang pangyayaring yan. Revelation 11:4-5.
Sa Revelation 11:4 hanggang 5, ang mga saksing ito ay ang 20 olibo. Ang saksi po ay 20 olibo at 2 ilawang nakatayo sa harapan ng Panginoon ng daigdig. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganung paraan mamamatay ang sino mang magtangkang manakit sa kanila. So ang sabi, ang saksi daw, yung saksing yan, ay 20 olibo at 2 ilawang nakatayo. So ang tawag sa kanila ay 20 olibo o kaya ang tawag sa kanila ay 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon. Sabi niya, sa harap ng Panginoon ng daigdig, sabi niya, kung may magtatangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig. Ibig sabihin, kaya kanilang patayin o tupukin sa kanilang sa pamamagitan ng apoy yung kanilang mga kaaway. Sa ganung paraan mamamatay ang sino man magtangkang manakit sa kanila. So ang tanong natin, sino nga ba ang 2 saksing ito sa tribulation? So ayon po sa pag-aaral ng Biblia, ng iba nag-aaral ng Biblia, ito po ay si Elijah at si Enoch. Ang sabi ng iba nag-aaral ng Biblia, ito po ay si Elijah at si Moses. Ang sabi naman ng ibang nag-aaral ng Biblia, ito raw ang luma at bagong tipan. So hindi ko na po babanggitin yung ibang pagtutukoy nila, yung hindi masyadong kilalang pagtuturo. Yun lang po ang tatlong pinakakilalang pagtuturo niyan. Ngayon po pag-aaralan natin, ano ba talaga ang saksing ito ng tribulation o sa revelation? O sino nga ba ang 2 saksi? Ito po, saksihan po natin ang mga talata sa Biblia, no? At may pinagkaloob ako sa akin 2 saksi at sila'y magsisipang hulang 1,200 at 60 araw na naramtan na magaspang na kayo. Yan daw yung 2 saksi, no? Ang mga ito'y ang 2 punong olibo at 2 kandelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. So tinatawag silang 2 punong olibo, tinatawag silang 2 kandelero na sila nakatayo sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, sila ay man of God, no? Bakit hindi ka makakatayo sa harapan ng Panginoon kung hindi ka man of God? Number 5, verse 5, at kung nasain ng sino man na sila'y ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig. So may katangian po ito na kaya nilang pumatay sa pamamagitan ng apoy at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain na sino man na sila'y ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Hindi ibig sabihin to, literal na apoy ang lumalabas. Ibig sabihin, nagsasalita sila. At pagkatapos sila magsalita, pwede kang tupukin ng apoy. Yan yun. Revelation 11:3-6 yan. Now, in verse 6 naman, ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot at tuwing kanilang nasain. Sabi nga sa inyo, sabi ng iba, yan ay si Elijah at si Enoch. Ang katibayan nila daw, kung bakit si Elijah at si Enoch, ito ay parehong na-rapture. Hindi namatay. Kung hindi ito namatay, ay buhay pa raw ito at pababalikin ng Panginoon para sa kanilang misyon. Ang sabi naman ng iba, Elijah at si Moses, no? Ang sabi ng iba, luma at bagong tipan. So, ang pinapakita natin dito, una, may katangian itong pumatay sa pamamagitan ng apoy. Ang ikalawang katangian nito ay kaya niyang may kapangyarihan siya magsarala ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw na kanilang hula. At pangatlo, may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa sa bawat salot na tuwing kanilang nasain. Kung ano man salot ang gusto nilang padatingin, ay napapadating nila. Yan yung katangian nito. In Revelation 11:7-10, pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa napakalalim na hukay at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw. At ang kanilang bangkay ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan pinako sa krus ang kanilang Panginoon. Ang ibig sabihin niyan sa Biblia, no? Pagkatapos nilang magawa ang kanilang misyon, makapagsalita, makapagpatotoo sa dapat patutuhan o dapat sabihan ng magandang balita. Hindi po tayo sasabihan ng magandang balita sapagkat ang iglesia po
ay na-rapture na during that time. Ang sasabihan po nila na magandang balita yung mga noon pa hindi naniniwala sa kanila kundi ang mga Hudyo, no? Yan po yan. Revelation 11:11 to 12. Pagkalipas ng 3.5 araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos at sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit, umakyat ka rito at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit hanggang nakasakay sa ula. Ibig sabihin, pag nagsimula po ang tribulation, lalabas po yung dalawang witnesses na yan. At sila po ay magpapatotoo, hindi sa mga hintil. Sila po ay magpapatotoo tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kanino po? Sa mga Hudyong hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo. At pagkatapos po ng 3.5 years, tapos na po ang mission nila, sila po ay hahayaang mamatay. Papatayin po sila ng kaaway ng Diyos. At pagkatapos po, ang sabi dito, pagkalipas ng 3.5 araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay. Muli silang bubuhayin ng Diyos at sila po ay papanik sa langit. Sa pagkatatawagin sila dito, umakyat ka rito, at sabi ng Biblia, at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ula. Yan po ang mangyayari sa dalawang witnesses. Ngayon, hindi pa natin nasasagot, sino nga ba yan? Sa pahayag 11:3-12, no? Verse 10 na tayo. At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay magagalak tungkol sa kanila. Mga tutuwa sila. At sila'y magpapadala ng mga kaloob. Sapagkat dalawang propetang ito ay nagpahirap sa nananahan sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos, yung binasa natin kanina, ay pumasok sa kanila at sila'y nagagsitindig at dinatna ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila at narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat ka rito, at sila umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Yan. Sabi sa Zacarias, what are these, my Lord? No? These are the two anointed one who stand beside the Lord of the whole earth. Sino ba yung dalawang yan? Sa Zacarias chapter 4, 1-5, at ang anghel na nakipag-usap sa akin ay bumalik at ginising ako na gaya na nagising sa kanyang pagkatulog at sinabi sa akin, ano ang iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y tumingin at narito isang kandilero na taganas na ginto na may tasa sa ibabaw niyon at ang 7 ilawan ay niyaon sa ibabaw. May 7 tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyon at may 2 puno ng olibo sa siping niyon. Isa sa dakong kanan, isa sa dakong kanan ng tasa at isang dakong kaliwa niyaon. At ako'y sumagot at nagsalita sa anghel na nakipag-usap sa akin na aking sinabi, anong mga bagay ito, Panginoon ko? Na magkagayo ang anghel na nakipag-usap sa akin ay sumagot na nagsabi sa akin, di mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? Aking sinabi, hindi, Panginoon. So hindi niya alam kung ano yon, no? Na magkagayo sumagot ako at nagsabi sa kanya, ano itong 2 puno ng olibo sa dakong kanang kandilero at sa dakong kaliwa? At ako'y sumagot na ikalawa, nagsabi sa kanya, ano ang 2 sangang olibong ito na nasa siping ng 2 gintong padaluyan na dinadaluyan ng langis na ginintuan? At sila'y sumagot sa akin, nagsabi, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Verse 14, na magkagayoy sinabi niya, ito ang 2 anak na pinahiran ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa. Ibig sabihin, sino ba itong 2 witness? Sabi ng iba, ito ay luma at bagong tipan. Sabi ng Biblia sa Zacarias, ito ang 2 anak na pinahiran ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa. Ibig sabihin, tao ito. So tinatanggal na natin yung pinamimilian kanina na luma at bagong tipan. No, 2 na lang po magpamimilian. Ang sabi ng iba, ito'y si Elijah sa si Enoch. Ang sabi ng iba ay ito'y si Elijah at si Moses, no? Si Elijah, si Elias po 'yon. Continue po tayo para makita natin, no? Argument for Elijah. Bakit si Elijah ito? Elijah never died, no? Hindi raw namatay si Elijah. Elijah appeared on the Mount of Transfiguration with Christ. Elijah will precede the return of Christ. Elijah miracles are identical to those referred to in Revelation 11. Hindi namatay si Elijah at nag-appear siya kasama ng Panginoon sa Transfiguration.
Si Elijah din ay naandun sa pagdadating ng Panginoon. Si Elijah din ay may mga katangian tinutukoy sa Revelation 11. Subukan po natin kung meron nga. Anong katangian ni Elias bilang isa sa dalawang saksi? Yan. Isa po sa katangian ay na ano yan, nag-aano ng apoy, no? May lumalabas na apoy sa kanila. Isa po yan sa katangian nila. Basahin natin unang Hari 17:1. At si Elias na Tisbita na sa mga nakipamayan sa Galaad ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. So una po yan, sabi doon nakakapigil po siya ng ulan. Isa po yan sa katangian na binanggit sa Revelation. Napipigilan niya ang pag-ulan, no? Ikalawa, 2 Kings 1:12, ngunit sinabi ni Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati iyong 50 kawal. Ang Diyos na nagpaulan uli ng apoy at sinunog ang opisyal at mga kawal nito. Ibig sabihin, nakapagsusunog siya ng kaaway niya sa pamamagitan ng apoy. Yun po isang katangian kanina ng witness. Kaya po, isa si Elias sa mga witness na ito, no? Na magkagayoy, nagsugo ang hari sa kanya ng isang punong kawal na lilimampuin, nakasama ang kanilang 50, at inihahon sa kanya. Narito siya ay nakaupo sa taluktok ng burol at sila nagsalita sa kanya, o lalaki ng Diyos, sinabi ng hari, bumaba ka. At si Elias ay sumagot at nagsabi sa punong kawal na 50, kung ako'y lalaki ng Diyos, bumaba ang apoy na mula sa langit at sakupin ka at ang iyong 50. At bumaba ang apoy na mula sa langit at sinupok siya at ang kanyang 50. Muli siya nagsugo ng kanyang ng ibang punong kawal na 50 nakasama ang kanyang 50 at siya sumagot at nagsabi sa kanya, o lalaki ng Diyos, ganito ang sabi ng hari, bumaba akong igili. At si Elias pala yun, no, ay sumagot at nagsabi sa kanila, kung ako'y lalaki ng Diyos, bumaba ang apoy na mula sa langit at supukin ka at ang iyong 50. At ang apoy ng Diyos ay bumaba na mula sa langit at sinupok siya at ang kanyang 50. At muli siya nagsugo ng punong kawal. Yan na ngayon, no? Yung binasa natin kanina. So makita natin ay bumababa yung apoy, no? Bumababa yung apoy. Napapababa niya yung apoy para tupukin yung kawal. So isa si Elias sa mayroong katangian ng witnesses. So patutunayan pa ho natin yan. Hindi lang po yan ang dahilan, no? Si Moses po. Si Moses is mentioned in Malachi chapter 4 verse 4. Just before Elijah, no? Moses' miracles are reminiscent to those referred to in Revelation 11. Moses appeared on the Mount of Transfiguration with Elijah and Christ, no? Kasama din siya sa Transfiguration. The death of Moses was also mysterious. Pag-aaralan po natin yan. Ito po, ang katangian ni Moises bilang isa sa dalawang saksi. Anong katangian na ni Moises, no? Lipat po tayo dito. At mangyari na kung sila hindi maniwala sa dalawang tandang ito ni hindi makikinig sa iyong tinig, ay kukuha ka ng tubig sa ilog at iyong ibubuhos sa tuyong lupa at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. Isa pa ko sa kapangyarihan ng witnesses ay yung tubig po ay kaya niyang gawing dugo, no? Sabi ng Biblia. Tingnan po natin. Exodus 7:20, at ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, gaya ng inutos ng Panginoon at kanyang itinaas ang tungkod at pinalo ang tubig na nasa ilog sa paningin ni Paraon at sa paningin ng kanyang mga lingkod at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. So, nasa kanya po yung katangian na kaya pong gawing dugo ang tubig, no? Pero isa po sa katangian din ay dapat ay nakapagpapalabas siya ng apoy at natutupok niya ang kanyang kaaway, no? Isa po yan sa katangian. Sa mga bilang, o Numbers 16:28 to 35, at sinabi ni Moses, dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito sapagkat hindi kinatha ng aking sariling pag-iisip. Kung ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao o kung sila'y dalawin ayon sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao, ay hindi nga ako sinugo ng Panginoon. Ngunit, kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay na anupat ibuka ng lupa ang kanyang bibig
at siya'y lamunin. 10 ng buong naukol sa kanila at sila'y ibabang mga buhay sa Sheol at inyong ang papakikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. At mangyari pagkatapos na masalita niya ang lahat ng salitang ito na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka. At binuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila at ang kanilang mga sambayanan. At ang lahat ng lalaki at nauukol kay Kore at lahat ng kanilang mga pag-aari. Nanupat silang lahat ay naukol sa kanila ay nababang buhay sa Sheol at sila ay pinagtikuman ng lupa at sila ay nilipol sa gitna ng kapisanan at ng buong Israel. Nasa palibot nila ay tumakas sa iyaw nila sapagat sila kanilang sinabi, baka pati tayo lamunin ng lupa. At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon at nilaman ng 250 lalaki na nagandog ng kamangyan. Ang sabi dyan, ibig sabihin tinutupok ng apoy yung kumakalapang kay Moses, no? Ibig sabihin, isa po yan sa katangian ng witnesses. Kaya sinasabi natin, ang witnesses po ay walang iba kundi si Elijah at si Moses. Kung titingnan po natin yung katangian sa Biblia, bagamat wala po yung pangalan sa Revelation, makikita po natin, sususugan pa po natin ng talata sa Biblia yan, no? Sabi dito, at may pinagkaloob ako, kanina ito yung binasa natin sa Revelation, at may pinagkaloob ako sa aking 2 saksi. Sabi dito, ang mga ito'y ang 2 punong ulibo at 2 kandilero. Ano po sila? Nakatayo sa harapan ng Panginoon. Isa po yan, no? Isa pong katangian yan, nakatayo sila sa harapan ng Panginoon. Basahin po natin ang Mateo 17:1-3. At pagkaraan ng 6 na araw ay sinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad ng ilaw ng kanyang mga damit. Narito, napakita sa kanila sino po? Si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sino po nakikipag-usap? Si Moises po at si Elias. Sino po ang nakatayo sa harapan ng Panginoon? Sabi ng Biblia sa Revelation, nakatayo yung 2 puno ng olibo, no? Sa yang tinatawag na 2 witness sa harapan ng Panginoon. Napakita sila kasama si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Ay kung tatanong niyo sa akin kung anong pinag-uusapan po, ay wala pong sinabi doon kung anong pinag-uusapan. Pero kung tatanungin niyo ako, sa tingin ko anong pinag-uusapan, ang pinag-uusapan po nila yung muling pagbabalik. Kung ako po ang tatanungin niyo, yung muling pagbabalik ni Moises at ni Elias bilang 2 witness doon sa tinatawag natin tribulation. Kasi nag-uusap sila si Moises at si Elias may mission pa po para sa tribulation. Baka sasabihin nyo, bakit patay na si Moises no? O si Elias na raptured na, no? Mamaya po sasagutin po natin yan. Mateo 7:10-11. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumarito muna si Elias? Bakit ito sinasabi? At sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng bagay. So, ine-expect na talaga ng mga Hudyo na paparito si Elias. Ang totoo, sa Passover, sa mga Hudyo, ay sila mismo naghahanda ng pagkain, no? Naghahanda sila ng alak. At doon sa paghahanda nila ng alak, umiinom sila at naghahanda sila ng isang baso para yung kay Elias na inintay-intay nila na naniniwala sila isang araw babalik si Elias. Bagamat hindi sila ibig sabihin naniniwala silang 2 witness ang darating, hindi nila kasi kilala kung sino yung isa, no? Pero sigurado sila yung isa si Elias. So ang ano na natin yung pangalawa ay kung si Moises nga ba ay kasama, no? Paano sila kinuha ng Panginoon? Yan, paano ba? Namatay ba? Na-rapture ba? Una, si Elias, no? Si Elias, ang sabi dito, yan po si Elias, no? Na-rapture po yan, no? Ang sabi sa Biblia sa 2 Hari, no? Nakasulat, at nangyari, samantalang sila nagpatuloy, nagsasalitaan na, narito napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanilang kapwa at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Pagsampa niya po sa langit, sa pamamagitan ng ipo-ipo ay hindi na po siya nakita niyan. Ibig sabihin na rapture na po, pinanik po sa langit yan. Jude 1:9, no? Yan. Ano naman nangyari? Kasi si Moises namatay yan Namatay na pala paano makakabalik yan?
Basahin muna natin bago sa Jude 1 yung Deuteronomy 34:5-6. Sa gayoy si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. At kanyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab. Saan siya nilibing? Doon po sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Beth Peor. Ngunit sinumang tao ay hindi nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Nilibing siya, alam niyo yung lugar, pero hindi na siya nalalaman kung saan siya nilibing. Sabi dito, sino mang tao ay hindi nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Hindi na pumakita yung kanyang bangkay. Bakit kaya hindi makita yung kanyang bangkay? Babasahin po natin Jude 1:9. Datatwat ang Arkanghel Miguel. Anghel po yan, no? Si Arkanghel Miguel na makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises. Hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pang-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka ng Panginoon. Etong si Satanas, no? Yan, no? Nag-aaway sila, yung Diablo, no? Nag-aaway sila sa katawan ni Moises. Nung mamatay yung katawan ni Moises, inaagaw to ng Diablo. Pinagtatalunan nila ito. Hindi hinayaan ni Miguel Arcangel na ito'y makuha ng Diablo, no? Kaya sabi niya, sawayin ka nawa ng Panginoon. Anong kahalagahan nitong katawan ni Moises, no? Napakahalaga nitong katawan ni Moises sapagkat ito po ay bubuhayin. Kaya hindi niya hahayaan na ito po ay mabulok, no? Ibig sabihin bubuhayin niya po yan. Hindi katulad na ibang katawan, ibig sabihin hinayaan na ng Panginoon. At sa later on na siya bubuhayin. Ito po inalagaan ng Panginoon. Ito ay pinanik sa langit. Hindi to makikita, no? Ang sabi diyan kasi ay pinagtanggol o kinuha ito ni Arkanghel Miguel. Nakipaglaban siya sa Diablo para sa katawan ni Moises. Ibig sabihin, napakahalaga pala ng katawan ni Moises kahit patay na sapagkat mayroong pang misyon ang katawan ni Moises. Kaya nga sabi sa inyo, mayroong pong gagampan ng misyon. At ang sabi sa dalawang witness, no? Ang dalawang witness na yan ay dalawang punong olibo na nakatayo sa harapan ng Panginoon. Sabi nga sa inyo kanina, binasa natin, ang dalawang tao na nakatayo sa harapan ng Panginoon ay walang iba kundi si Moises at si Elias sa Transfiguration, no? Ang sabi doon nagliliwanag, no? Ibig sabihin kaya nga sila ilawan din, no? Ilawan 'yan. So ibig sabihin sila po yung dalawa. At yung katangian nila ando po nagpipigil ng ulan, yan po ay katangian ni Elias na kapag pwede po siyang pumatay sa pamamagitan ng apoy sa kanyang mga kaaway. Katangian din po ni Elias yan, katangian din ni Moises yan. Si Moises kaya niya rin gawing dugo ang tubig, no? Kasi kung pagsasamahin natin si Elias sa si Enoch, mawawala yung katangian na gawing dugo ang tubig, no? At si Moses, sabi doon, ay nagbibigay ng iba't ibang salot sa magitan ng Panginoon, no? Sa kanyang mga kaaway. Yan po ay katangian ng witnesses. So napakaganda. Bakit po? Itong mga Hudyo kasi ay hindi po naniwala sa Panginoong Hesukristo. Sino po ang paniniwalaan nila, no? Para malaman nila kung ano ang susundin nila, lalo na yung mga modern na Hudyo. Iniintay nila yung pagbabalik ni Elias sapagkat ang pinaniniwalaan lang nila si Elias. At kung meron pa silang ibang taong paniniwalaan, walang iba kundi si Moses. Sapagkat si Moses po ang nagbigay ng 10 utos ng Diyos, no? Kaya po yan ay the law and the prophet. Kung yan dalawang yan ang babalik, siguradong walang duda, maniniwala ang mga Hudyo. Yan po ang dahilan kung bakit po pababalikin itong dalawang ito. Pababalikin si Elias o si Elijah, pababalikin din si Moses. Para kanino po? Sa bansang Israel na mga hindi naniwala sa kanya. Kailan po? Sa panahon po ng tribulation. Anong panahon ng tribulation? 7 taon po yung tribulation. Sa unang 3.5 taon ng tribulation. Makikita po ba natin? Pwede natin makita kung hindi po tayo nasama sa rapture. Kung kasama po tayo sa rapture, hindi nyo na po makikita ito. So makikita po natin, una po muna ay rapture of the church. Pagkatapos darating po yung dalawang witnesses, diyan po mag-iinganyo. Pagkatapos ng 3.5 years, saka po lang diyan magkakaroon ng tatakan. Noong 666. Kaya nga sabi sa inyo, hindi kayo basta maniwala. Marami naniniwala kaagad ang tatak ng 666 ay yung National ID System.
Hindi pa ho yan. Siguro sa susunod ay tatapik po natin yan para maintindihan nyo kung ano talaga yung 666. Ano po ba yon? Sino ba yung 666, no? Kasi yan po ay pangalan ng isang lalaki. You can read that in Revelation 13. Kaya lang hindi natin topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay yung dalawang witness sa panahon ng tribulation. At sila po ay papatayin ng tinatawag ng mga halimaw o yung mga, ibig sabihin, yung mga antikristo, no? Yung antikristo po ang papatay sa kanila dyan. Yung namumuno sa 666 na sinasabi niyo, yan po ang mga papatay sa kanila dyan. At hayaan silang mamatay kung tapos na po yung kanilang mission sa buhay. So hindi po yan si Elijah at si Enoch. Kasi kung si Elijah at si Enoch po yan, magkakaroon po tayo ng problema sa isang katangian. Anong katangian yon? Yung ginagawang dugo ang tubig. Wala pong katangian sila niyan. Kung si Elijah at si Enoch po yan, wala rin po, hindi magiging patas yung pagtingin ng Hudyo sapagkat dapat po yan ay the law and the prophets. Yung pinaniniwalaan nila tungkol sa batas at pinaniniwalaan nilang bibig ng Diyos yung mga propeta. Yan po, dyan sila maniniwala. So, ang dalawang witnesses po, kung ating pong pag-aaralan ay may matibay na katangian mula sa Biblia, bagamat hindi pinangalanan ng Biblia sa Revelation, hindi nyo mababasa kung sino ito. Ito pong lahat ng katangian ito ay matatagpuan nyo sa dalawang tao. Wala pong iba kundi si Elijah saka si Moses. Na si Elijah po ay na-rapture. At si Moses naman ay inalagaan ng Diyos ang kanyang katawan hanggang sa ngayon. Kaya ang kanyang katawan hindi po makita. Ito po ay binantayan ni Arkanghel Miguel. Yan po ang sabi sa Judas chapter 1 verse 9. Yan po. Ngayon, kung kayo po ay may tanong, pwede na po kayong magtanong. Sino po ang may tanong sa atin? Handa na pong sumagot si Kuya Choy. Si Kuya Choy na andyan no? Nag-aaral pa kasi si kapatid na Michael ngayon Sino po ang gustong magtanong? Yan. Pwede kayong magtanong. Basta related po doon sa ating pinag-aralan. Ano? Bakit nandun ako? Wala ako. Pwede na po magtanong. Sige po, paulit po. Pwede po magtanong? Bible study po. Sige po. Tatanong ko lang, paano po nakilala nung mga apostol na nakakita dun sa, yung lumiwanag na si Elias at si Moises yun? Nagkakilala na ba sila nun? Paano nila na-pinpoint na Kilala po nila yung katangian kilala po nila yung katangian ni Elias at si Moises. Kaya makita pa lang nila, kilala na nila si Elias at si Moises. Sapagkat si Elias po, saka si Moises po, ay parang mga bayani po yan noong pa sa kanila. Ibig sabihin, kilala nila yan sa kwento pa lang, kahit matagal na panahon na, napatay na yan, at si Elias na may na-rapture na, ay kilala po nila yan. Halimbawa, kung matangkad, kung anong kulay ng buhok, lahat po ay kilala po nila yan. Sa bagamat sa panahon yon ay Nawala. Off yung mic ni Pastor. Matay po yung, ano ba, paano yun? Yung mic niya. pala, no? Pasensya na. Nakilala po nila si Elias at si Moises yan kasi po ay noon pa man ay meron na po yung mga larawan sa pamagitan ng pag-ukit sa mga bato sa panahon noon. At hindi lang yon dahil sila ay parang mga hero of the faith, lang kilala sila ng mga mananampalataya, lalo na si Moises at si Elias. Sapagkat si Moises po ang nagre-represent ng pagdadala ng 10 utos ng Diyos. Si Moises po ang nangunguna sa unang iglesia. At si Elias naman po ay nagre-represent ng bibig ng Diyos bilang isang propeta. So sila po yung pinakakilala bilang propeta at pinakakilala naman sa pagdadala ng batas ng Diyos. Kaya walang duda nung nakita na kagad nila yan si Elias, no? Sigurado po sila dyan. Kasi hindi naman sila nagduda nung makita nila Okay. Thank you po. Sino po ang may tanong pa? Baka si Maddie may tanong, no? Sino pa gusto magtanong? Pwede magtanong kayo. Basta, yan, sige.
Ate Melissa. Ano, yung bali yung dalawang apostoles, yung si Moises saka si Elias, sila ang mismong bababa dito. Dalawang propeta yan, oo. Sila mismo ang bababa dito. Di ibig sabihin sila ang hahatol dito sa mga may iwan. Hindi sila hahatol. Pagkatapos ng rapture, bababa sila para paliwanagan yung mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo hindi naniniwala ang Panginoon Kristo ay Diyos. Hindi naniniwala sila ay nagpakamatay para sa ating kasalanan, no? Naniniwala sila kay Moises. Naniniwala sila kay Elias. Pero hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay tagapagligtas. Itong dalawang to ang magpapaliwanag sa kanila para sila maniwala. Kanino? Sa mga Hudyo lang. Sa mga Hudyo. Di ibig Kasi sabihin, ang iglesia ay dapat ay na-rapture na bago dumating ang tribulation. Kasi rapture muna bago tribulation. Kaya lang kung naiwan ang isa sa atin, masasaksihan natin ang pagdating ng dalawang witness na ito. Malay mo, makita mo, no? Ibig sabihin, hindi ka na-rapture. oo nga. Pero hindi, Pastor Randy, ibig sabihin, mayroon pang chance yung mga maiiwan para maligtas sila pag sila nakita yung dalawa. Baga. Yung mga Kristiyano, alam na nila ang dapat nilang gawin kahit di nila makita si Elias, no? At si Moises. Etong mga Hudyo, hindi nila alam ang dapat nilang gawin. So bibigyan sila ng instruction ni Elias at ni Moises. Kung anong lipi sila at kung anong gagawin nila, paano sila mananampalataya. Yon ay hindi na nakasulat sa Biblia, no? Ibig sabihin, that is another gospel. Ibig sabihin yan ay panibagong salita noong ni Elias at ni Moises kung ano yung papaliwanag nila doon. Wala nakasulat sa Biblia kung ano sasabihin nila sa mga Hudyo. Pero para sa mga Kristiyano, sapat na yung nakasulat sa Biblia. Ngayon, ang sabi ng Biblia, kung maiiwanan ka dito at natatakang ka ng 666, hindi ka maliligtas. Kahit anong gawin mo, hindi ka na maliligtas. Ganon din sila, tatatakan din sila. So, iengganyo yun sila ni Elias o ni Elijah at ni Moses na hindi magpatatak. Kasi kung hindi dadating yung dalawa, magpapatatak lahat ang Hudyo. Wala silang alam eh. Di wala ng kaligtasan nga. Kasi ang Hudyo hindi naniniwala sa bagong tipan. Naniniwala sila sa lumang tipan lang. Ang Kristiyano, mayroon pa rin kaligtasan. Ang sabi doon, huwag kang magpapatatak, pwede ka naman pugutan ng ulo. Naipatay. Oo, pwede naman. Thank you. Sino pa may tanong? Pwede pa po tayo magtanong. Sa susunod, tatapik natin yung 666 para maintindihan nyo. Ano ba tinuturo ng Biblia yung 666? Kasi nakikita ko, mali-mali yung mga tinuturo ng iba kung sino yung 666. Hindi po dapat tayo manghula dyan kasi meron po talagang tinutukoy na 666. Nasabi nila, National ID System 666, ay maliliwanagan po natin sa susunod natin pag-aaral. Baka hindi kayo kumuha ng National ID System. Pwede po kayong kumuha niyan. Kaya lang, hindi ko pa natuturo sa inyo kung ano yung 666. Pero kung gusto magtanong. May tanong po. Tanong ko lang po, Sige po. Yung bubuhayin si Moises at si Elias, physical silang bubuhayin? Physical pong bubuhayin yan, opo. Kung paano binubuhay ni kagaya ni Jesus Christ, bumuhay siya ng kanyang kaibigan noon, nabuhay niya yung physical, mabubuhay po yung physical. Kaya sabi sa Jude 1:9, no, tinago po, ibig sabihin kinuha ni Arkanghel ng anghel ng Diyos yung katawan ni Moises. Kasi may paggagamitan po yan. Wala pong ibang katawang kinuha, kundi yan lang po kay Moises lang. Wala namang problema sa katawan ni Elijah sapagkat yan po ay na-raptured. Okay po, salamat po. Sino pa po may tanong? Kasi kung sabihin ng iba, yan daw ang saksi daw, yung luma at bagong tipan, mali po yan. Sabi kasi sa Biblia, lalaki po yan, tao po. No? Na nakatayo, dalawang lalaki nakatayo sa harapan ng Panginoon. Makikita po natin sa Biblia, wala kayong makikita nakatayo sa harapan ng Panginoon, dalawang lalaki, kundi si Moises at si Elias. Sila po ay nagliliwanag. At yun ay katangian din. Ano pa? Yung pagkakatayo nila, katangian din po yun ng witnesses. Kaya hindi po pwedeng si Elijah at si Enoch. Si Elijah walang problema, talagang si Elijah nakasulat na po yan. Mababasa niyo po yun sa Malakias 4:5, no? Bakit kailangan pa Bakit kailangan pang? Ayun.
Balik ka na. Bakit kailangan pang hatiin yung ano nga, tigdi 3.5 years? Kasi yun Yung ang nakasulat, no? Nakasulat sila ay magpapatotoo ng ilang araw. 1,260 days, no? Ibig sabihin 3.5 years sila magpapatotoo. Ibig sabihin, yun ang panahon binigyan ng mission sa kanila ng Diyos. Pagkatapos ng 3.5 years, mamamatay na sila. Hahayaan na silang patayin, no? Ng kalaban nila, ng mga antikristo. Kasi tapos na yung mission nila, babalik na sila sa langit. Oo. Oo. Kasi ang susunod na pagbabalik na nila, yung second coming of Christ, kasama na yung mga na-rapture, nakasakay na yun sa kabayo para tapusin na yung mga kaaway ng Diyos. Yan na yun. Ay di matitirang 3.5 years. Yun ang matitirang, yun ang masamang pamamahala kung saan magtatatakan na. No? Ibig sabihin, sa unang hindi pa yung nagtatatakan kasi pinapakita pa nila yung maganda nilang parang simulain. Parang ganon. Pinapakita nila, nakamaskara pa yung mga antikristo no? Yung 666, nakamaskara pa yan. Kunwari maganda pamamahala, kapayapaan. Kaya sabi nung kapayapaan no? Pero kung tatanungin niyo ako, hindi katoliko yan. Tatapik natin sa susunod na antikristo, hindi katoliko. Yung ibig sabihin, yung 666 mismo tungkol sa magtatatak, hindi po yan Catholic. Bagamat yung iba sinasabi ng Catholic yan, later on pag-aaralan natin, papakita natin kung sino yan. Kaya nga sabi sa inyo, kahit sa Revelation, walang pangalan, no? Wala po nakalagay na pangalan dyan kung sino yung witnesses. Ayon po sa katibayan, pwede natin malaman. Kahit nga yung 24 na matatanda, wala din pangalan. Pero pwede po malaman kung sino yan. Oo. Yun nga. Ngayon yung 666, pag-aaralan din po natin yan sa susunod siguro. Okay, thank you. Sino pa po may tanong? Huwag kayong mahiya magtanong kasi sa susunod, baka may bayad na yung tanong. Sino pa may tanong? Wala na ba magtatanong? Kung nagdududa kayo doon sa ating pinag-aralan, pwede rin naman po. Si Madi, wala bang tanong? Wala na magtatanong? Kung wala na po magtatanong, ay tayo po ay mananalangin. Kung pwede po ay bubuksan niyo po yung inyong camera, tayo po ay magtatapos sa isang panalangin. Yan. Yan. Bukas na po ating camera. Yan. Pangungunahan po tayo ni Ate Lisa sa panalangin pagtatapos. Hindi na makita. Walang camera. Okay lang, okay lang. Si Ate Melissa, para sa ating pagtatapos na panalangin. O, kita Pwede na, Ate Melissa. Wala kang boses, paulit. Oo. Walang boses, di namin marinig dito. Sige po. Sumandali po tayo yumuko. Ama, maraming po salamat sa gabi nito, sa aming magandang balitang ibinigay mo sa amin. Patuloy na palakasin mo po kami sa aming mga paglaban na ito, sa aming mga pagsubok na ito, Panginoon. Lord, alam ko na ikaw ang gagabay sa amin sa lahat na ito, Panginoon. Alam kong ikaw ang mangunguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam kong ikaw ang magtitiwala po kami sa inyo, Panginoon. Alam kong ikaw ang kikilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam ko maganda mensahe mong ito sa amin. Patuloy na kami ay magpatuloy sa aming pinapangarap na makamtan na kaligtasan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na maghihikayat pa kami ng mga taong hindi pa nakakarinig ng iyong mga salita. Alam kong ikaw ang hihipo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming po salamat. Ibinabalik ko po sa inyo ang papuri, kawalatian sa iyong pangalan, sa dakila mong pangalan. Jesus, maraming po salamat. Amen. Ngayon, kung meron po tayong gusto ipanalangin, i-PM nyo na lang po sa akin, no? Para may pasa po sa ating mga prayer warriors, sa ating mga pastor din, para may panalangin po kayo. Muli po, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Yan, mula po sa pinakamalayo, sa Bicol, ila Ate Rochelle Aguilar, sa Kabuyao, andyan pa ba si Magbayaw, no? Hindi ko alam kung naandyan pa, pero maraming salamat.
Sa lahat sa ating mga kapatid na hindi ko na mabanggit, siyempre marami naman tayo. Maraming salamat sa inyo at muli po ay sa susunod na Wednesday, kung wala po tayong physical Bible study, diretso po yung ating online Bible study. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon.